Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamanok. Interactive session tayo ulit dahil medyo natabunan tayo ng mga questions galing sa ating mga subscribers at mga kaibigan tungkol sa mga issues ng kalusugan. Halimbawa, itong si at Lucky Chipmunk 7481. Sabi niya, Dok, importante po ba na kailangan kumpleto pa at walang bawas ang palong ng gagawing broodstag o broodcock? Okay, Lucky Chipmunk, walang kinalaman ang palong sa performance ng broodstag o broodcock. Ang palong ay expression lamang yan ng secondary sexual characteristics ng isang lalaki. Siyempre, pag straight comb yan, mas maganda talaga yung malaki ang palong. Kuminsan, pati lambi malaki. At para maging gwapo, kuminsan, tinatanggal yung lambi para yung straight comb lang na palong ang naiiwan, magandang tignan. Pag P-comb naman yan, likas na maliit ang palong yan. Kuminsan nga, lalo yung mga sweater, kuminsan, ang liit talaga ng palong, pati lambi. Pero huwag ka, walang kinalaman ang palong na yan o lambi na yan doon sa performance ng broodstag o kaya ng broodcock. Pero yung iba naniniwala na pag mas malaki ang palong, mas macho, mas fertile. Kaya lang, walang ebidensya na magpapatunay na yung palong ay may kinalaman sa performance ng manok. So pagdating sa palong, may related question dito. Ito si Junjun Hindoy. Sabi niya, Good PM Doc, tanong ko lang po, may stag po ako, matapang na siya kasi 8 months na, pinungusan ko. Pagkalipas ng 3 linggo, nangayaw na. Hanggang ngayon, namamayat tuloy. Minsan malakas kumain, minsan mahina. Anong problema kaya niya, Doc? Medyo maputla konti ngayon. Salamat. Okay, Junjun. Ibang usapan to tungkol doon sa palong ng pambreeding at doon sa pinungusan mo. 8 months yan. Tama ka, matapang na ang 8 months eh. Kasi yung iba, 7 months, matapang na. Ang rule of thumb ng pagpupungos natin, pag yung manok natin ay naibitaw na at matapang na, pwede namang pungusan. Pag yan ay hindi pa matapang at pinungusan mo, baka magkaroon ng parang shock. Dahil nasaktan siya, tuwing ibibitaw mo at masasaktan, baka mangangayaw. Kaya hindi advantageous yung magpungos ng maaga. Kaya matapang na bago pungusan. Yung ibang mga breeder, ang ginagawa, binibitaw ng at least 3 beses. Pag sa 3 beses na bitaw, siguro once or twice every week. Pag nakita nila na sa lahat ng bitaw ay matapang yung manok, pwede nilang pungusan. Yung mga nabibitaw at 5 beses na nabitaw, pag hindi pa buo ang loob, hindi nila pinupungusan. Sa kaso mo, Junjun, 8 months, matapang na dapat yan. Pero after 3 weeks, saka nangayaw. May nangyari dyan, Junjun, na hindi natin alam. Baka naging traumatic sa kanya yung sakit ng pagpungos, kaya pagkaraan ng 3 linggo, siya ay nangayaw. Ang manok na nangangayaw, usually mababa ang kanyang testosterone. Yun ang pagkamacho ng mga manok natin, yung mga lalaki, mga stag. Pag mababa ang testosterone at mahina ang loob, pati pagkain hihina. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi mo, minsan kakain, minsan hindi. Kaya nangayayat. 2 bagay yan. It's either yung trauma o yung bloodline. Kasi ang likas na matapang na manok, kahit ano pang gawin mo, lahat 8 months na, pungusan mo, ibitaw mo, lalaban yan, hindi mangangayaw. Pangalawa, tignan mo yung history ng manok na yan. Gaya na nabanggit ko na naman nakaraan, yung paglaki ng manok na yan sa range, baka naman siya ay laging nagkakasakit. Kaya nang siya ay napungusan, nakaramdam ng stress, humina ang loob, biglang nangayaw. So sinasabi ko lagi, pag tayo ay nagbibreed ng ating panlaban, siguraduhin natin na yung bloodline ay likas na matapang para pag pinungusan, hindi mangangayaw. Siguraduhin natin na malusog at hindi nagkasakit para hindi siya ma-stress, para pag ginawan mo yung pagpupungos, hindi rin siya mangangayaw. Ito lang ang aking personal opinion, Junjun.
Kung may alam kang ibang dahilan o yung mga ating makasabong nanonood, lahat na maginoong magmamanok na gustong mag-share, welcome po kayo dito sa ating programa. Tunghayan naman natin ang concern ni Vincent Lape. Doc, good day. Yearly ba tayo magbakuna? Kahit kak na sila, anong bakuna ang gamitin? Okay. Vincent, dito sa Pilipinas, yung peste hindi nawawala. Nung araw, nagbabakuna tayo 2 beses isang taon. Every 6 months. Dahil kahit na may peste sa Pilipinas, hindi ganong karami ang manok, gaya ng broilers, mga layers. Kaya hindi gaano lumilipat ang peste mula sa isang lugar papunta sa isang lugar. Ngayon, ibang sistema na. Dumami ng manok, tumapang pa ang virus ng peste. Kaya nung araw, kahit na ang pagbakuna natin ng lasota ay tuwing ika-6 na buwan, walang problema. Ngayon, nag-evolve ang pagbabakuna ng lasota laban sa peste. Naging every 4 months, nung tumapang ulit ang virus at dumami ulit ang manok, naging every 3 months. Sa ngayon, ang karaniwang sinusunod ay every 2 months na nagbabakuna ng lasota. Dahil mayroon tinatawag ngayon na very virulent na ND virus, ito yung virus ng peste. Pag nakaligtaan mong magbakuna, pagkaraan ng 2 buwan, medyo pababa na talaga yung epekto ng bakuna na huling ibinigay mo. Pwedeng ma-overwhelm ng field virus yung antibodies na nandun sa katawan ng manok na ibinigay mo nung nakarang 2 buwan. Kaya mas mainam, huwag mo nang paabutin ng 3 months. 2 months pa lang na interval mula nung last na bakuna, ibigay mo na ang bakuna na lasota. So makikita mo, ang programa sa pagbabakuna ay depende sa pangangailangan ng farm. Kahit na nabakunahan mo yan ng every 2 months, kung nagkakapestehan doon sa kapitbahay mo o may namamatay ng mga ibon, walang masama kung magbakuna ka ulit kung lampas na ng 1 buwan yung huling pagbabakuna mo. So, walang standard na program pagdating sa bakuna. Kung ano ang akma na nakakabuti sa iyo, yun ang gawin mo. Ang concern naman ni @Bob Boxing TV, sabi niya, Doc, ask ko lang pag walang foulpox vaccine yung sisiw, kaya bang gamutin ng antibiotic yung sisiw na tinamaan ng foulpox? Okay, Bob, Boxing, ganito yan. Ang antibiotic, lagi kong sinasabi, ay para sa mga bakterya. Pag virus yan, may mga specific na antibiotic para dyan. Pero sa manok, wala pa tayong ginagamit ng mga antibiotic laban sa virus. So halimbawa, hindi ka nagbakuna ng foulpox, tinamaan ngayon ng bulutong, hindi kayang gamutin ng antibiotic ang sakit na bulutong. Ang kaya lamang ng antibiotic ay gamutin yung secondary bacterial infection na manggagaling sa sugat ng bulutong. Halimbawa, may mga sugat dyan sa palong, may sugat sa lalamunan. Yun ang kayang gamutin ng antibiotic, yung mga bakterya na sumasabay. Pero yung virus mismo ng foulpox, hindi kaya ng antibiotic na ginagamit natin sa ngayon. Si Glenn Aya Tulibaw naman, ang sabi niya, good PM Doc, pag ang kulay ng ipot ng manok ay green-white, ano po ba cause na sakit niya yan? Maraming salamat po. Okay, Glenn. Actually, na-discuss ko na itong issue na ito. Binanggit ko na karaniwan, ang sakit na ganyan ay fowl cholera. At ang dahilan ay yung tinatawag na bakterya na Pasteurella. Ang lagi kong sinasabi, pag yan ang tumama sa manok, kailangang maagap ang paggamot. Dahil kung hindi maagap ang paggamot, ang hirap gamutin ang fowl cholera. Dahil maliban sa bakterya, may toxin na nilalabas yung bakterya na to na siyang magiging dahilan para mamatay ang manok. Anyway, pwede mong balikan yung issue na yon nung nakaraang mga topics ko dito sa ating programa para mas buo yung aking paliwanag doon. Si RSJ Golden Cruiser, Doc Hill, tanong ko lang, paano maiwasan yung pabalik-balik na sakit na salmonellosis sa mga sisiw at mga cockerels? RSJ, nung nakarang episode, nabanggit ko yung pabalik-balik
na sakit kagaya ng sipon. Ang concern mo naman ay salmonellosis. Siguro, i-presume ko na lang na nagpa-laboratory ka kaya na-diagnose ng salmonellosis. Pero kung walang laboratory confirmation, hindi na masasabi kung yan nga ay salmonella infection. Ganun pa man, ang nasabi ko, ang rule of thumb, pagpabalik-balik ang sakit at yan ay panlaban, mas mainam ikalmo na. Kasi yung manok na lagi nagkakasakit pagdating sa ruweda, hindi maganda ang performance. Ang prinsipyo ng paggagamot ng antibiotic ay nabanggit ko na nung nakarang mga episodes. Ito ang dahilan kung bakit nung nakaraan nag-request ako na pag gusto nyo malaman yung mga pinag-uusapan natin dito, mas mainam mag-thumbs up kayo, mag-share kayo sa mga kaibigan ninyo, itong topic sa pinag-uusapan natin, o kaya mag-subscribe kayo. At huwag niyong kalimutan i-hit yung notification bell para pag may bagong episode, lagi kayong updated. Dahil sa performance ng ating mga manok, panlaban man, pambreeding man, pang-show, laging tandaan, health is always number one.